ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:04 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Adto kita sa Miyerkules mga kaabyanan, June 25, 2025. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sa Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Ngayong kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, and of course ang ako nga partner gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, Mr. John Candelario. Mayong aga sa aton nga mga mapisan nga mga mangunguma sa din man nga bahin sa Rayon 6. Good morning, good morning, good morning. Aton nga mga fisher folk no kag mga tagpalamati naton sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Sige nga aga mga kaabyanan, another day, another topic no nga aton nga pag patpaton diri sa usapang agrikultura, and we're very happy kay pagaupdan kita no sa nga isa na naman ka dinapit aton nga istoryahan sa sining nga edisyon mga kaabyanan sa usapang agrikultura, amo ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Ridalom no sa Integrated Laboratory Division. So kung may pamangkot man kamo mga kaabyanan, no, pwede nyo ina nga i-comment. So we will try no nga ipamangkot man sa aton nga dinapit sa usapang agrikultura sini nga aga. Yeah, by the way, sa aton nga mga tagpalamati i-enjoy nyo ang ini nga tupikon while nagapamati kamo no. Pwede kamo nga magpangapi sa comfort sang inyo nga mga puluyan. For sure, no? Nga ato nga mga mangunguma at temprano pa nga nagbugtaw, no? Naglibot-libot sa ilang nga mga ugsaran o kung sa ilang nga mga talamnan, no? As always na iya para sa ato nga mga mapisan, nga mga farmers, mga livestock growers, no? And also mga fisher folks naton diri sa Western Visayas. And as promised mga kaabyanan, makaupod na naton ang chief no sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa idalom no sa Integrated Laboratory Division, si Ma'am Lerisa Balopeños. So yari na sa aton nga Zoom no, live via Zoom ang aton nga Chief Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, si Ma'am Lerisa Balopeños. Hi Ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, good morning. Good morning po sa tanan-tanan nito pamatit karon. Good morning Ma'am Hope and Sir John, and thank you for inviting me here para mapakita at balaan ninyo kung ano gid ang amon nga mga purposes kag anong amon nga ginahimo under the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory.
Mhm. Ma'am Larissa, before we proceed, no, kamusta ang inyong weather dira, no, kung diin man ikaw diri sa aton sa Western Visayas? Okay, ari man lang ko sa ditoon. So, okay gid ang weather nato. Medyo hindi siya mainit, hindi man siya maulan. Yes. So far, so good. Yes, thank you very much, no, Ma'am Larissa, for joining us, no, sininga aga. Tamaan pa kaaga, no, alas 5, ari ka na para nga mag-upod sa amon diri sa usapang agrikultura kag ma-educate, no, ang aton nga mga tagpalamati. But of course, to proceed, no, Ma'am Larissa, una sa tanan, ano bala ang mga animal diagnostic services nga available para sa mga farmers? Ah, Actually, from the name itself na animal disease diagnostic, so atong gidya nga malantaw is more on animals gid siya, yeah. And if you compare it to human, almost the same lang ang aton nga principles behind that. And may ara kita na ginatawag na parasitology. When we say it, dog of fatalysis kita na, which is ginatest naton ang mga tae, and even the blood, ang mga parasites na ara sa lawas sa mga animals. And other sina is, pwede natin malantaw kung may mga lugay ba sila o kung mga amoeba or any nga mga blood parasites nga ara sa lawas sa aton nga animals, which is maka-affect sini ang ilang pwede nga makakos ang anemic or makapaniwang sa aton nga mga sapat. Ang next naman natin is the bacteriology or the microbiology, which is nga unit natin, which is ginatest naman natin ang mga bacteria itself, and damo nga mga test nga pwede natin himuon, and naka-under ang aton nga ginatawag nga antimicrobial resistance program, which is kung ginanantaw naton, kung pagkita naton like mag-antibiotic sensitivity testing kita at gina-identify naton ang isa ka bacteria, pwede naton siya i-undergo ito antibiotic sensitivity testing para malantaw kung ano gid nga mga antibiotic ang pwede naton nga magamit sa amo na siya nga klase sang sakit. Kay although nga sa aton diri microbial resistant na gid ang halos, or may ara nakita ng mga detected na mga antimicrobial resistant, which is for example ang salmonella nga mga sakit sa mga manok. Hindi na siya maigo sa mga kamudamo na nga mga antibiotic nga ginagamit. So, pwede nila na i-submit sa aton laboratory kag ipatest kung ano na siya ng klase ng bacteria. Kag we have a wide range sa mga antibiotic na ara dito para makita kung ang kana siya nga klase ng bacteria is may immediate na siya bala, sensitive na siya or resistant na siya sa amo na siya nga sakit. Then, may ara man kita nga mga testing dira like mga rapid plate test, kung presence ba siya sa mga brucella, sa mga salmonella or mycoplasma nga ginatawag. And then may ara man kita nga unit na virology, which is ginatest man naton ang mga virus itself. Under sini is common naton nga mabatian ang ASF, ang avian influenza, mga caprine arthritis encephalitis nga ara sa mga goats, and mga Newcastle disease, hog cholera, ara na siya under sina. And we have also our molecular special unit namon, ang molecular laboratory, which is under dira ang pagkandak natin sa real-time polymerase chain reaction or the RT-PCR. And we have also the special unit of the rabies examination, or which is the rabies lab, which is natanda kita rabies examination. When we say rabies, dapat nagkalapatay ng mga tao and mga animals itself. So sa animal side, kami na ang nag-test sinayada. And para mabalaan kung ang nakakagat ba sa sapat naton is positive ba, kag ma-endorse naton ang aton nga result sa mga DOH para ma-focus gid nila kung ang mga napagkagat or ang mga bite victims is
makomplete gid ang ilang bakuna. And the lastly is ang pathology namon, which is undergo lang kami sa gross pathology or naga-necropsy lang kami dahil ang kami sang napatay or nagamasakit nga manok, ipalantaw sa amon. For example, ipalantaw sa amon kung ano na siya ang mga sakit based gid sa gross appearance ng ano na siya nga mga sapat. So, okay. So, that is one of our parasitology. Kung makita ninyo, so that is, we have to conduct that parasitology. And amo na siyang mga samples or ang mga feces nga ginapasabit sa aton. Ma'am Lirisa, no? Yes. Let's talk about prevalence, ma'am, no? Anong mga conditions or diseases, no, yung most common naton nga ma-diagnose? Actually, we have our priority diseases abi sa subong, which is may ara gid kita nga regular surveillance. And ang ginasabit natin sa laboratory o ginasabit nila sa laboratory is may ara nga ginasabit nila for avian influenza testing or diagnosis, which is fortunately wala pa or nag-negative pa kita pero regular surveillance na siya about avian influenza. The next is the ASF, the African swine fever. May ara kita nga mga panalagsalang gid nga mga diagnosis about that. And amo pa na nga medyo very active sa mga surveillance natin sa mga provinces. Kaya ang ginakuhaan nila nga mga samples is coming from the port itself. And sometimes may nagagawa siya nga positive. And amo na ang ila man nga pag once na submitted naman, ginatag naman sa ila, gina-take action nila para ma-prevent nga ma-wider ang spreads ng ESF diri sa Western Visayas. One of the good or very advantageous nga testing kita even kung ara na sa mga ports of entry naton. And the next is caprine arthritis encephalitis, which is exotic disease ni siya sa mga goats nagalin sa sagwa. So dapat na imported. So, gina-import man natin ang mga sakit, no? And unfortunately, medyo tago ni siya nga sakit nga hindi ko siya gawa makita kung gina-import ni siya. Pero in the long run, magdugay na nagatuhaw ni siya nga sakit. So, gina-test natin kay para ma-maintain natin nga aton nga mga goat areas or goat raisers is ma-maintain nila ang ilang farms nga kai-free. So, may nag-positive about that. And ang mga brucella, which is zoonotic ni siya, nga sakit, pero so far wala pa kita sing may nag-positive na which is good, pero kasi pwede gini siya makakos sa tao sing infertility and abortions, just like man sa animals. And may mga researchers nga nag-submit sa amon about fecalysis or parasitology nga gina-test nila, which is actually involvement or nag-collaborate kita sa mga schools para makakandak sila sa ilang mga research, especially sa mga students, mga postgraduate program nga nag-conduct related sa mga researchers sa aton. And ginalantaw nila kung ang mga sakit is or ang mga sapat nga may mga dugay, may effect bala ang ilang nga ginagamit ng mga alternatives para pwede nila ma-recommend sa mga tao ang mga amo na siya, ang mga alternatives. Ma'am Lirisa, sa ano naton gina-extend no yung mga services naton? Is it para lang ini sa poultry or for the swine, sa aton nga ruminants, o kung pwede man ini sa aton nga mga exotic animals, Ma'am Lirisa? Yes, that's a very good question. Actually, we have our collaboration also with the DENR. Na every time na may makita sila or
may ara sila nga madakpan or mapatay, ginakadtugin na nila ya sa aton sa laboratory kag ginapanecropsy kag kitaya ang certify kung ano ang mga cause of death sina. Aside from that, pag may mga hindi magawad na magniwang, nagapangayo man na iya sa mga opinion ang mga taga-DNR how to do with it. Ginatest man naton ang ilang mga tae kung ano bala ang presence. So we have our good collaboration with the DNR. Kag sa mga exotic naton ng mga animals, we have also our surveillance. Nagabulig kita sa surveillance sa avian influenza. As a matter of fact, by this July is ang kapis naton nga mga penro is may ara na sila schedule na continuous surveillance sa avian influenza in terms of para maka-support or maka-declare kita sa avian influenza free. Visayas kag manataw man naton ng aton nga mga exotic birds is wala man gid siya sa avian influenza or basi kung may ma-detect kita at least ma-aware kita na hindi naton dapat pag-iminggel ang aton nga mga or taguon na naton ang aton nga mga ducks which is amo na siya ang pinaka asymptomatic or hindi bala makita nga mga symptoms kung may avian influenza para hindi sila magmingle with the exotic animals. So mga amo na bala may mga reasons behind the surveillance kita sina. Kaya gina-check naton. Ma'am, So yes. sa influenza nga ina, ma'am, no? Sini nga 2025, may na-detect na kita nga mga nagpositibo, dira, ma'am? So far, wala na. And very good good siya. We have our avian influenza detection year 2023, which is kaisa lang to. So, amo tong first naton and hopefully the last one nga na-detect naton in the part of Capiz. But karon is declared na gid kita ya whole province as avian influenza free. Wow. Which is very good because actually, attorney, we have our testing sa shipment. Once na i-ship mo ang animals, kinahanglan gid sa poultry na i-ship mo siya, may AI testing siya. So the advantage pag AI free kita is gina-waive na ya ang testing sa aton. Wala na ya pa-test ang mga because we are declared as avian influenza free. Ma'am, kadto kita no sa aton yung mga backyard kag mga commercial livestock raisers, paano ayhan sila no maka-request sa laboratory services naton? Sa mga backyard naton, they can go directly sa aton nga office, especially actually damo naman gid man niya nga mga backyard racers nga go directly sa office just for testing. Pwede nila dalon like kung may mga napatay sila masapat, dalon nila sa office. Pero sa mga small animals lang na siya. Kaya kung mga big animals like cattle, carabao, usual naman na ginahimo is gina-refer namon or ginatawagan namon ang provincial vet office na sila na lang gid ang magkadto kay hindi na madasarangan ang mga carabao dalon sa laboratory. Sa mga small animals na kita and kaya pa mga baboy kanding kaya pa na dalon sa office. So amo na siya ginakadto na. And pwede man sila maka-request sa mga aton nga mga animal extension workers para magpa-assist nga idulong nila sa laboratory or sa LGUs itself ang ilang mga samples nga gina-collect para ma-test naton sa laboratory. So pag-abot naton sa laboratory, sa makita naton dira no, or if you could mag-receive some samples can entertain naton with our request laboratory examination form kung anong gusto nila nga request, and then after that maghahatag kami sa ila some paper or advice kung saan nila makuha. But mostly sa amon is gina-email namon, and kung may messenger sila gina-messenger namon. But we have to furnish also copies to our provincial veterinary office. So we have our GC na almost tanan nga mga samples result which is related and very important, ginahatag natin directly. However, for those commercial racers
nga naga-submit sa aton, and for those individual nga may confidentiality ang ilang nga mga test results, wala kita na gahatag. It is given upon request. Gina-direct naton siya sa owner. Mhm. Ma'am, sa aton nga mga field diagnostic missions no nga ginakondak, may mga araayan kita no nga, or rather how often ayhan kita no nagakondak sa mga field visits naton? Actually, in our part sa sa DIA, sa laboratories, I mean, ang amon na gid nga function is to support naton ang aton regulatory functions, ang aton nga animal livestock program na mga functions. So kami kung magkadto kami sa mga field, it is upon request. Gina-request kami if there is a need, or even kung may mga investigation during the outbreaks. So amo na siya amon nga kadto, and we have our stations nga amon nga mga animal livestock stations or mga ROSNAP or research stations nga amon nga ginakadtunan directly. Pero ang medyo na-assign sa aton the attorney na mga offices nga kakandak sa surveillance nga regular is the regulatory functions, which is avian influenza. They have to conduct it by annual. Subong kasugod na sila subong sa collection para sa avian influenza, and ang sa mga ASF naton is ang more on nga naga-monitor sa field is ang provincial veterinary office. So amo lang na siya. Yes. Siguro ma'am no, para sa aton yung mga farmers no nga nagapamati diri sa usapang agrikultura, paano ayhan nila magamit ini mga lab results no coming from the aton nga laboratorio no, para ma-improve ang animal health, and at the same time ma-prevent naton ang outbreaks no diri sa aton sa Western Visayas, Ma'am Lerisa. Okay. So actually, ang amon nga pag once we have to receive the samples nga ara na dira makita mo, may categorization kita sina. It could be diagnostic. When we say diagnostic, i-diagnose nila ang ilang samples, or gusto nila mabalaan kung ano ang confirmatory diagnosis sina. So once na like pathology or sa gross examination nato or necropsy, lantaon na yan namon kung ano siya nga test. Tapos, ma-diagnose kami. For example, makita namon that is a cause of the chronic respiratory disease or the Newcastle disease or anatay sa mga manok. Pwede siya. So, we have to give advice nga mo na siya ang sakit niya. And that time, if they have their animal or veterinarian itself, i-refer na nila sa ila veterinaryo kung ano ang maayo nga bulong sina siya or ano ang maayo nga himuon. So, isa na siya nga mga category natin ang diagnostic. Ang next is regulatory function, regulatory. When we say regulatory functions or regulatory, kana siya example for shipment. So, mapadala sila sang samples. Ang purpose nila is i-ship nila pakadto sa Guimaras, pakadto sa Bacolod or region or outside the region, or even sa states nga ginatawag or sa sagwa. Sa states, sa foreign countries, for example, mga dogs nila no or manok nila ginatest nila for Newcastle disease, kung free siya or negative ang result na submit na iyan naton sa other countries nila para mabatod nila. So that is the very pinakamalayo. Pero sa local naton is sa shipment na ginatawag is, for example, para to make sure nga gina-receive sa iban nga regions or sa iban nga provinces ang animals, they have to test it para at least mabalaan nga that is free for diseases. So that is regulatory function. And that includes also our distribution sa aton nga mga kasapatan, kay kung ang aton nga DE is naga-distribute man gid sa mga kasapatan, like sa Sentineling program naton. So gina-test naton sila siya sang ASF individually para mabalaan nga
pag sulot sang baboy sa muna nga farm, free siya sa farm diseases. So that is a regulatory functions or regulatory purposes. And the next is the surveillance purposes. So once na surveillance siya, amo na siya ang ginahambal naton nga ginahimo naton nga biannual or gina-regular naton at para to declare our DE nga like avian influenza free or sa ASF naman para ma-declare na we are ASF free kag may categorization nga like kung red kita or may positive siya sa ASF, mahimo na siya nga pink. So dira may until maabot siya sa green nga zoning nga ma-free na gid siya. So may mga objective na kung nga nag-green kita or para ma-free kita or mabalik kita or nga ang red kita. So for zoning also nga ginatawag na surveillance. And for renewal of applications sa aton nga mga farms or sa aton nga mga commercial farms. Ma'am Lerisa, no, naga-wonder lang ako or curious lang ako, no, kahit balaman naton may pagka-technical, no, yung diagnostic, no, ang resulta ay sa aton nga laboratorio sini Ma'am Lerisa, no, paano ayan ini ma-explain sa aton nga mga farmers, maintindihan bala or nakasulat ayhan ini sa mga simple terms, no, nga madasig maintindihan sa aton nga mga mangunguma. Yes, if you can show ang aton nga mga sa slides nato like sa results or sample results nato, makita naton dira na ang nabutang lang is the testing. Kung ano nga method, ang makita natin the name of the owners, kung sinong nag-submit, pila kabilog ang samples nga nabutang, ano nga sample, ang ginhatag, kasano siya gin-test, kasano siya gin-submit. So, may aral na nga method nga ginabutang. So, very simple lang na iya nga method. Mahambal lang kita yung ELISA test or immunolink ELISA or PCR, real-time polymerase chain reaction or RT-PCR test for ESF virus. So makita mo naman from the word ESF, then ibutang lang na dira kung ano siya number of samples. Kung may coding ang sample nga ginahatag naton, ang name kung sino na siya ang tag-iya sina, the address itself, and the very simple lang na positive or negative. So when we say positive, that means positive gid siya yaya sa virus. Yes. So when we say negative, so wala gid siya yaya. Simple as that. Yes. And then our release. Actually, manami na, no, Ma'am Lerisa, nga maintindihan gila yun sa aton nga mga farmers kay para nga hindi na subject for different interpretation, no, yung mga resulta nga nababasa nila based sa ginpagwa no sa aton nga diagnostic laboratory. Meanwhile, Ma'am Lerisa, do we conduct also follow-up, check-up siguro sa aton nga mga animals, no, or ang mga samples nga earlier nag-positibo sa mga nagkalain-lain nga balatian? Actually, in our side, since laboratory kita, no, if we can compare man sa mga human laboratory, di ba, gabaton lang gid kita sa samples. Tapos, ang may ara gid yang naga-designated sina is the provincial veterinary office, aton nga local veterinarians, and the aton animal health coordinator naton sa region. Sila na area ang may assignment about sa field kung ano na to ang nagkakalakabo and how they will control or they will prevent the disease. So, ang aton na gid nga support sa ila is at first, like, we have the confirmation. Yes. The second is, kung mag-follow up sila, pwede i-test ginaya namon. Whatever, kung anong ilang gusto nga matabo sa field, amo na yang amon nga ginahay mo nga testing. Just like man sa mga researchers, if they have the research, nga first ginila nga
kadto is wala pa ya sang sample, wala pa sang treatment, gina-test na to, then they have to follow up then para i-test natin siya liwat. So, whatever our results in there, that is what is written, amo naman na ginahatag natin, and we let the veterinarian na naghimos sina or nag-submit sina nga sila na ya ang bahala for the interpretation or for the prevention and control nga dapat kandakon nga ara sa field. We are there also just for the testing lang gid, confirmations para sa aton nga laboratories. Yes. So there you have it mga kaabyanan, no, ang aton nga part 1 sa aton nga interview with Ma'am Lerisa. Stay tuned lang ha until the end sa aton nga programa bangod sa part 2 no makaupod sa gihapon naton si Ma'am Lerisa para magpatpat sa aton no sa mga or magasabat no sa aton nga mga dugang nga mga palamangkotano no. So magatid lang kita sa short break. By the way sa aton nga mga farmers, especially mga animal growers naton, mga poultry growers naton sa swine and also sa mga ruminants naton, bantayan ng aton nga part 2 kay sa aton nga pagbalik makaupod naton si Ma'am Lerisa Balopeños, ang Chief Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Magabalik ang usapang agrikultura sa hindi lang madugay. Kumusta na kayong lahat mga kaibigan? Naway maayos ang iyong mga kalagayan. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan, kayang-kaya yung tara, let's go ating labanan. Pagpapakain ng sweet at tigilan, problema lang ang ating ito sa tulipunan. Samahan niyo po gumawa ng kasaysayan, pagkalimutan super big ang pangalan. Kailangan gawing baboy mo'y sertipikado, hanapin mo ang komi para ikay sigurado. Simula noon kalaban natin ay mga mikrobyo, ang ESF walang pinipili at sinasanto. Kaya ugaliin maglinis ng baboyan, kaligtasan ang alaga natin ang prioridad. Seguridad ang hinihiling ni Super Big, sisikapin ASF hindi mananaig. Sa isip ang bayanihan, isang buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban, magkalimutan Super Big ang pangalan. Yeah, Dr. V at your service. I'm a pro at this game, kaya don't be nervous. Please be aware that ASF is critical. Pay attention, I'm about to go technical. We must implement biosecurity, enforce the practice and proper mentality. No vaccine yet, so it is key. We believe it's everyone's responsibility. Huwag matakot sa surveillance sa inyong lugar. Protektahan natin ang baboy niyong ipinundar. Hihikayatin na kumuha ng insurance. Ito ay libre, come on and take the chance. Our goals include recovery and repopulation. Tuloy-tuloy lang hanggang sa tayo'y makabangon. Di kayo nag-iisa, huwag niyong kalimutan. Super Big at Dr. V kasama niyo sa labis. Ang puso sa isip bayanihan, isa buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban, magkalimutan Super Big ang pangalan. Isa puso, isa isip ang bayanihan, isa buhay disiplina ang kailangan. Sama-sama ang Pinoy sa isang laban,
Super P ang pangalan. Isa puso, isa isip, bayani. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:38 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kaabyanan, ini si Hope Torichante, kagining usapang agrikultura. Kung nabitin ka mo mga kaabyanan sa mga pamangkot, no, nga gid na pamangkot naton sa aton nga dinapit, well, sa sining nga tinion, hiwat kita no sa part 2 sa aton nga interview sa regarding no sa gihapon sa aton nga topiko ang Regional Diagnostic Laboratory. So makaupod sa gihapon naton live no via Zoom ang Chief Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory under sa Integrated Laboratory Division, si Ma'am Lirisa Balopeños. Hi Ma'am, good morning and welcome back no diri sa usapang agrikultura. Hello, good morning again, attorney. Yes. So, Sa aton nga pagpadayon, no, Ma'am Lirisa, kag para man sa mga ihibalo sa aton nga mga tagpalamati, may mga hotline numbers bala, no, o kung mga online platforms para sa mga palamangkutanon sa aton nga mga mangunguma para maka-avail no sa mga serbisyo sa aton nga diagnostic laboratory. sa aton nga laboratory is we have our cell number nga ginabutang and makita na siya sa aton man nga mga Facebook or even dira sa DE Western Visayas na mga Facebook mga pages. So makita man na siya or ma-research naton and we have our Facebook na and the name is the REDDL-WB and our cell number is 0948 462-5972. So, amo na siyang one. And you can directly message naman under my name. Kung anong makita ninyo sa ako na pangalan, o hindi na makita ninyo sa ako sa FB. Yes, so grabe, no? May pasalig si Ma'am Lirisa sa aton nga mga farmers, no? Mga mangunguma naton diri sa Western Visayas nga even ang iya personal account pwede niyo man ma-message for inquiries, no? Pero Ma'am Lirisa, no, ayan ang aton nga average nga response time, no, para sa mga inquiries ang aton nga mga farmers, no? Perhaps mapasalig naton sa ila kung ano kadasig ang response naton kung may ara sila sa mga ginasend nga mga pamangkot. With this, if sa number nato, yung 0948-462, ara gini siya office days, that is Monday to Friday, between 8 to 5 office hours with siya. But if you can go directly sa on messenger, pwede kami ka-reply dayon. And sometimes, actually, sa amo na siya nga pages sa aton nga FB or sa messenger naton, since kita naman is kidala-dala man kita ya pero sa cellphone and we have our staff also na naka-assign man dira to open up. So, pwede gid kami, we have so many messages na gina-replyan, naton dayon ang ilang mga queries. Even gani, since even NIR Subong, nagalabuot pa man sa aton asa sa Subong para man mag-submit sang ilang mga samples. Mm-hmm. Ma'am Lirisa, paano no ang aton nga laboratorio naga-coordinate or naga-collaborate sa mga municipal agriculture offices nato no sa mga naglain-lain nga mga kabanwahanan diri sa Western Visayas agud nga maka-reach sa mas madamo pa nga mga farmers naton diri sa aton sa rehiyon? At first, we have also actually collaboration sa aton mga ATI. No? May yearly kita nga trainings sa ila, kag ginatudloan naton sila kung paano ang mag-collect ng samples, kung paano mag-submit ng samples ang aton mga local LGUs, ang aton mga animal extension workers or PBOs. Then, after sina is ang mga provincial veterinary offices naton is sila ang aton nga ginahambalan if in case nga may makita kita ang mga confirmatory nga may ara nga immediate nga information or daw sensitive nga maka-affect sa aton sa community, especially rabies. Kahit na ang individual person or ang
team or ang tag-iya sang ido ang nagakadto sa office to submit their samples. Once nga positive sila, by the way, by this year, from January, we have our 43 positive cases na sang rabies sa animals itself, and most of them is may bite victim na gid. So amo na siya, gina-coordinate nato na siya sa DE, sa local government unit sa provinces para i-monitor nila or tagaan nila sing action kung ano ang ilang himuon. Such as example, kahapon we have our positive sample sa Kalibo, and gin-submit naman ang sample dito sa ila. So this day may schedule na sila for a hearing or meeting kung ano ang ilang pagahimuon dito sa ilang may meeting na sila sa council nila kung ano ilang himuon. So amo na siya kanami sa aton nga mga laboratories because it is a confirmatory testing na pwede gid i-support sa aton ng mga local government units para makahimo sila kung ano ang maayo nga action para ma-prevent nila ang diseases or ma-prevent naton ang specific na diseases nga na-confirm sa amo na siya nga laboratory. Kag mahimuan sa prevention and control kung ano ang dapat nga pagahimuon. So, amo na ang aton nga very big part sa aton nga animal industry here sa Western Visayas and sa bilog na Pilipinas. Actually, we agree to that, no, Ma'am Lerisa, kahit ang mga confirmatory results, no, or confirmed results from the laboratory, pwede naman niya gamiton sa aton nga mga LGUs for policy making, no, especially kung madamo sa mga nagpositibo sa ilang area, so pwede sila nga makapasad sa mga ordinansa, no, or iban pa dira, no, nga mga pagsulundan agud nga mapatuman nila sa ilang mga naglain-lain nga mga localities. Pero balikan ko lang, Ma'am Lerisa, no, yung rabies nga na-mention mo kaina, may we know again, no, kung pila ang numero sa nagpositibo sini nga 2025, kag do we have a breakdown ayhan, no, per province? Yes. Oo, may ara gid kita. Amo nang pinakanami sa aton subong kay readily we have our own gid na makita ninyo kay na may gipakita kamo. We have our own encoding gid siya nga makita mo ang tanan nga details. For example, sa subong we have our 43 positive cases nga ginatawag, and once nga ipaibot naton is makita naton like Aklan. We have our 2 cases from Batan, and kahapon lang is the Kalibo. Antique, we have our 9 cases. We have to name it, the Anini, the Bilison, Libertad, San Jose, San Remio, Sibalo, and kahapon man is the Tibiao. So sa Capiz, we have our Maayon and Rojas City, 2 ka cases. Nagsabay na sila kahapon man nga nagduwa ang Rojas City, and Iloilo ang pinakadako nato nga banwa nga may pinakadako man nga cases. Pero hopefully naganubo-nubo na sana ang ilang nga ano tawag ni ang ilang nga positive cases. 32, we have our 32 cases. I'm sorry, the Antique is only have 3 cases, the Anini, Ibilison, and Tibiao. And Iloilo, we have our 32 cases. Batad, Igberas, Ahoy, Anilaw, Badyangan, Batad, Kabatuan, Talinog, Dumangas, Igberas, Iloilo City, Duha, Leganis, Maasin, Miagaw, New Lucena, Uton, Pototan, Santa Barbara, Tigbawan, and Saraga, which is kahapon may na kita nga isa nga nagdulog sa Leganes. So a total of 43. And sa Capiz is may ara nga nagwa kahapon, which is ang Rojas City. Ama na siya. So 43, ang ato nga mga positive cases sa Subong. Sa 43, Ma'am Lerisa, no, anong kalabanan diri? Ido bala o kung kuring or sa iban ba natin yung mga kasapatan? Actually, may nag-positive na kita sa kuring. 43 from out of 43, may isa kita nga sa pututan nga gahalin nga sa CATS siya nga submit.
And amo na gani nga we are very dapat careful with kita tanan nga gina-ensure naton nga nabakunahan ang aton nga mga animals, ang aton nga mga kasapatan, the cats and dogs kay kita mo gid nga hindi naton nga mabalaan kung ang aton nga sapat is positive bala di siya sa rabies or not. Mhm. Ma'am, no, ang aton nga mga services nga na-mention halin sa part 1 sa aton nga interview, no, are they for free or subsidized bala ini sang Department of Agriculture, no, para sa aton nga mga smallholder farmers, Ma'am Lirisa? Actually, isa na siya nga medyo sensitive para sa sensitive or medyo may problem kita nga gamay because under the Administrative Order number 25 series of 2003 may ara gid nga bayad ang aton nga laboratories. Pero good thing, when you say good thing or may positive man or advan nga natabo, it's because ang tanan naton nga mga priority diseases nga ginatest sa subong is free siya. Wow. For example, the African swine fever, the avian influenza, rabies, the brucella testing, and the caprine arthritis encephalitis testing. Amo na siya ang may ginahatag ang aton nga secretary na moratorium nga ma-free ang pagbayad sina. Other than that, like ang mga blutang, para TB, and other diseases, fecalysis naton nga ginakandak, antibiotic sensitive testing, may bayad gid siya under that AO 25. Sa aton nga mga tagpalamatir, mga farmers naton, Ma'am Lirisa, no, ano ang pwede mo pa no mapasalig sa idalom sang regional animal diagnostic laboratory, no, anong pwede pa makomit sang aton nga laboratorio para sa ikaayong lawas sa mga kasapatan naton diri sa Western Visayas? Okay, our laboratory, the REDDL, will ensure na ang aton nga mga results is quality, good siya, and we have our testing insakto ang iyang mga mahimo nga mga results because may ara kita nga ginatawag na proficiency testing, especially sa rabies naton, gakanda kita ya sa RITM. And ready ang aton laboratory Monday to Friday nga mag-submit sang samples, gina-receive naton di asya, and we have our number of days kinahanglan makagawa gid ang result. So, and every purposes nga ginasubmit ninyo, dira namon makita ang prioritization sang sakit if in case sang test, if in case damo ang samples nga na-receive naton. Sa subong abi, we have our lapit na kita makalabot sa 17,000 samples nga na-receive sa office with 610 na mga beneficiaries as of yesterday. So, as much as possible, ginahatag gid namon within a week ang amon nga mga results. Especially pag this is an outbreak investigation, dapat insigida gid kung pwede overtime man, magwa lang gid ang results. So, that's how our laboratories serve the farmers. Most is fastest result if possible. Wow, no. Mas maayong nabatian ini subong sa aton nga mga farmers and mga animal growers, no, diri sa Western Visayas. But by the way, Ma'am Lirisa, balikan ko lang yung priority na mention mo kaina, which is for free, no. When you say priority, anong buot silingon sini Ma'am Lirisa, no? That's priority diseases. Amo na siya ang may mga program nga ginahatagan naton ginahatagan sa aton gobyerno sing ginatawag nga
ginauna or may ara siya nga big impact sa aton nga community. So, example, the ESF, there is a big impact sa aton nga community nga malos ang industry sang swine kay hindi na siya mabulong. The avian influenza, it's because zoonotic disease ni siya nga sakit, makalaton kini siya sa human, sa animals at the same time sa human. And pwede siya makakos some detrimental effect, especially pag once nga damo sa mga sakit, maubos man ang ato nga mga poultries. And even sa mga exotic mga birds naton is affected also. So aton nga mga endangered species, pwede na gid siya nga madula if in case nga may ara na siya. The rabies, which is a public health importance, pwede gid siya makalaton sa tao and non-treatable siya. Except lang kung maagapan siya nga mayroon siya sang vaccination. That's why gina-make sure gid naton nga kung may submit nga result nga naga-positive, ihatag gid naton sa LGUs para gid malagas naton ang mga victims na ilang nga ma-recommend sa ilang man nga health officer kung ang mga victims nga ma-endorse Manila. So, we have our, actually, may nakita sa mga reso nga committee nga kung sa diin, ang tanan nga may through One Health program nato ng mga zoonotic diseases, ginaistoryahan siya kung paano ang himuon sila. So, hindi lang kita, kundi pati pa ang iba nga mga agency na involved. Department of Health, Civil Defense, and each. And ano pa ba? Brucella, which is a zoonotic disease. So, amo na nga nag-priority siya. And the caprine arthritis encephalitis, which is exotic disease siya nga ginatawag. Exotic halin sa sagwa. And then, diri hindi na siya maayad, so nagadormant siya, so dapat gid niya nga ma-maintain kay kung hindi matingala lang kita mamat-amat na kagamay ang aton nga goat industry here, which is Western Visayas is the number 1 sa backyard ng goat industry. So amo na siya nga ginatawag naton nga priority naton sa subong. Although we have our Q fever nga ginabatian ninyo, the Ebola virus, and other nga glanders nga ginatawag, yes, that is a priority diseases, pero sa rare lang na siya nga naga-occur kag bag-o di siya. So ang amo na siya nga mga sakit is ginahatag namon sa amon reference laboratory, which is under sa Bureau of Animal Industry, ang aton ginatawag nga Animal Disease Diagnostic Reference Laboratory. Ma'am, to recall lang no sa aton nga rabies no nga mga nagpositibo based sa inyong based dira sa inyong nga laboratorio. Sang 2024 ayhan no Ma'am Lirisa, pila ayhan kung balikan naton yung mga nag-positive sa rabies? Actually, out of ginsubmit sa amon during that time, 51% gid ang nag-positive sa last year. That is 81 heads sang rabies. And amo na gani ang Iloilo province is one of the top nga may ara nga pinakadamo nga positive cases sa aton. So sa subong by 43, which is January first semester na, January to June, hopefully kinapay ginaton na sana maggamay-gamay na lang gid. And although which is subong umpisa na sila vaccination no ang aton nga provinces, and especially the Iloilo province. So we are expecting na by next year, because of that effects ang aton nga vaccination, by next year mahagan-hagan na gid or wala na gid sing may naga-positive cases sa aton nga laboratory once nga mag-submit sila, because they have their own surveillance also. Ang mga provinces naton sa submit sila sa ulo sang ito in order to check, especially may declaration sila sa rabies-free island na ginatawag. So like Boracay, rabies-free island sila. So they are compelled or they are compulsory sila to submit a regular surveillance nga gina-test naton nga pag once nga negative ang result, amo na siya ang gina-support naton in order to declare a certain islands such as Boracay Island as rabies-free island.
ma'am, sa rabies naton nga 43, abay na or dala na yung Negros Occidental? Or wala? No, wala siya. Oo, because since NIR na sila sa Subong, wala na kita ga-include sa ilang testing. Pero last And year, so far, okay naman sila kay because during the time under pa kita sa aton we have our satellite laboratory sa ilang under the province nga gin-trained man naton sila para makakandak sila at their own. So pero wala sa na last year, ma'am, dala sila. sa aton. Only panay and Guimaras only. Okay, wait. Let me clarify. No, sa 80 last year, so 2024, dala sila yung Negros Occidental. Yes, may ara pa sila nga nag-positive. I think, if I'm not wrong, mga 2 to 3 Okay. positive cases sila. Yes, so there you have it mga kabyanan. Unfortunately, no, gamay ang aton nga oras with Ma'am Lerisa. Very comprehensive, no, yung na-tackle naton diri sa usapang agrikultura. Si Ma'am Lerisa Balopeños, no, ang regional or chief sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Ma'am Lerisa, madamo gid nga salamat sa imong nga pag-upo diri sa amon sa usapang agrikultura. And we hope no nga makaupod pa namon sa kapanamon no sa iban pa nga mga edisyon sang sininga programa para magpatpat no sa mga trabaho no kag mga efforts sang laboratorio para sa animal industry sang aton nga rehiyon Western Visayas. Again, ma'am, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Thank you very much, Kit. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 5:59 sa aga. Damo gid nga salamat mga kabyanan sa inyong nga pag-upo diri sa usapang agrikultura, especially sa ato nga dinapit no si Ma'am Lerisa Balopeños, ang chief sang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Siyempre, gusto ko man pasalamatan kamo no nga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. And also sa amon nga mga katuwang technical, ang amon nga members ng amon engineering team diri sa studio, Mr. Vermor Aventura, sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kabyanan, nangin kaupod ninyo, Hope Carichante, kagini ang usapang agrikultura, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.